Hello, magandang araw mga kabayan. Ngayon lang ulit tayo nakapag video. Ito kasi tayo sa sa bayan. Ganitong buhay dito sa sa abroad. Ito kapag gabi, buhay na buhay ang ang bayan. Hindi gaya sa atin kapag gabi na sa atin na yung lalo na sa sa probinsya. Ako kasi sa probinsya pagka gabi na dito sa bayan, wala na, sarado na yung mga bilihan. Dito kung kailan naman gabi, saka naman na bukas yung mga bilihan, no. Dito. Yan. Yan, kaya ganito ang kaibahan dito sa sa ibang bansa. Kung kailan na gabi, saka ang liwanag. Hindi kasi dito nagtitipid sa sa ilaw. Dito kaya maliwanag. Dito kahit na hindi yung sabihin mo sa atin kapag Pasko, wala na pagka kumukuti-kutitap yung yung mga ilaw doon sa atin. Dito kahit na hindi Pasko, kita niyo yung sa tindahan yun, kumukuti-kutitap oh. Kaya dito kasi siguro mura ang bayad nila sa sa kuryente. Kasi hindi sila masyadong nagtitipid sa sa kuryente. Kaya kita niyo liwa-liwanag ko. Dito. Ito may mga bilihan din dito, yung mga halos 24 hours na bukas. Ayun kita niyo yung tindahan, yung dami laman ng puno-puno ng mga sarap nga lang sana kung mapera makapamili doon. At tumatawag na nga pala ang sala. Kaya mamaya magsasala na kapag siya nga pala ngayon dito Ramadan. Pagka Ramadan fasting. Kaya siyempre maganda rin naman ang fasting kasi para bagay yung ating tiyan ay makapahinga. Kasi kapag nakakapahinga yung ating tiyan sa paggiling sa mga pagkain, yung sa maghapon, kung titingnan mo naman, lang, halos tanghali lang naman ang ang ililiban sa pagkain, yung tanghalian. Tapos yun nga lang yung maghapon na hindi ka makakainom ng tubig. Yun nga lamang. Kasi dito pagka Ramadan, pagka katulad ako, nag-Muslim ako, ay kailangan talaga mag-fasting. Pero napansin ko, napakaganda rin kasi tingnan niyo dito sa sa Middle East. Madalang dito yung yung mga may cancer, yung may mga matinding sakit na kawan. Kasi gawa nga ng lagi silang may mga fasting, nagpa-fasting kasi ang mga ang mga Muslim pagka buwan ng Ramadan. Taon-taon kasi yan. Ayun napun ako na maganda pala yun sa katawan. Kahit nga yung doktor sinasabi na mag-fasting. Pagka magpapa-medical, pagka paalisin. Huwag ka munang ha? Huwag ka munang kakain. Kaya ang fasting talaga napakahalaga. Kaya pala yung yung fasting, ang akala ko, yan is para lang sa mga Muslim. Ang akala ko. Yung pala, yung pinag-utos ng Diyos sa mga tao na mag-fasting ng isang buwan sa sa loob ng isang taon. Dahil ayan pala napakaganda sa katawan. At saka ang pagpapasting pati, akala ko noon, nung una pagpapasting, yung bagang ang iyong papapahingahin mo lamang yung iyong tiyan sa pagkain. Yung pala, pati rin yung iyong kaluluwa. Kasi ang kasi sa sa pagka Ramadan, yung kumari makontrol mo yung sarili. Yung baga, halimbawa ikaw magagalitin, ikaw hindi ka muna dapat kontrolado mo. Kung ikaw medyo galit, kontrolin mo yung sarili na huwag ka munang magalit. Pag manahimik ka na lang, kung halimbawa ikaw magagalit, kung halimbawa ikaw magalit, ang bunganga mo pag nagagalit ka, nakakapagsalita ka ng hindi mga magaganda, ay pagka Ramadan, buwan na Ramadan, pigil-pigilan mo muna. Tapos kung halimbawa mahilig kang manood ng mga kung ano-ano dyan sa YouTube o kaya sa TV, tigil-tigilan mo muna, lalo yung mga lalaki. Alam mo na yung mga lalaki, minsan nakakapanood ng mga tigil mo muna.
Tapos kung halimbawa meron tayong mga pagpupuri sa Diyos, ayun, magandang panahon ito para magpuri sa Diyos. Sa mga Muslim naman, tawag naman sa Diyos si Allah. O meron namang mga yung katulad ng mga pagsasabi ng mga alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Yan sa mga wikang Arabic yan na kawan. Pero ang kahulugan naman yan, lahat ipagpupuri sa Diyos. Ngayon kung halimbawa meron kayong alam na mga pagpupuri sa Diyos, ngayon ang pinakamaganda. Ito kasi ang buwan na Ramadan, ito kasi yung sa lahat ng buwan, lahat na may magandang buwan. Kaso ang pinakamagandang buwan talaga itong buwan na Ramadan. Ito kasi ang mismong ang Diyos na nagsabi. Ang akala ko para lang sa sa mga Muslim, hindi pala. Ang katuruan kasi yan para sa lahat ng tao. Para yung katulad na yung kay Abraham, 'di ba ang Diyos nag-utos, nagturo. 'Di ba kita mo yung kautosan na yon ay pamula hanggang sa ngayon ni sinusunod ng mga so, katulad yung kay Moises, matagal na yan kay Moises, pero kita mo sinusunod pa rin. Kay Jesus, sinusunod pa rin. Kay Prophet Muhammad, kasi yung sila kasi, mga kumbaga sa sila yung pinaka, messenger. Ang Diyos mismo nagsabi sa kanila na yun ang ituro nyo sa mga tao. At kaya hanggang ngayon, nakakala ko nga itong pagpapasting, akala ko yun para lang sa mga Muslim. Ito pala pinag-utos ng Diyos sa lahat ng tao. At saka ito pala napakaganda. Kasi unang-una, yung kukontrol mo ang sarili mo sa pagkain para naman ang iyong katawan makarecover uli. Ang iyong pating utak, halimbawa, tayo yung pipigilin natin ang ating mga tsaka yung ating misa, hindi na tayo nakakapagbasa ng mga kasulatan. Ngayon ang magandang magbasa ng mga kasulatan. Dahil kasi pagka tayo lagi busy tayo sa mga trabaho, tapos puro trabaho lang, problema dun sa pamilya, problema natin yung ating mga anak kung ano ng mga kailangan sa school, lalo na napakagastos, yun na lang ang umiikot sa ating buhay. Ngayon ito kasing buwan na Ramadan ngayon ito kasi yung panahon na titigilan muna natin yung mga gayong bagay na mga pag-iisip, kundi ang ating yung magbasa-basa tayo ng ng mga yung mga salita ng Diyos. Katulad ng kung kayo Bible ang binabasa, basa kayo ng Bible, yung mga iba, yung relihiyon katulad ng Kristiyano. Ayun naman mga Muslim, di Quran naman. Saka yung mga hadith na kawan. Ngayon, pagka yung sa loob na isang buwan na yan, kung makasakawan tayo bagay ang magbabalik ulit tayo sa kasi siyempre sa dami ng problema natin sa buhay minsan kahit pa paano talaga na inaamin ko talagang tayo nalalayo sa sa Diyos. Kaya pasalamat tayo at may buwan ng ng Ramadan. Kasi yung pag ginagawa kasi natin yung biyaya kasi halimbawa tayo nagpupuri sa Diyos sa ibang mga buwan, ay kung meron tayong biyaya na ganoon, na gantimpala sa Diyos, mas malaki kasi ang biyaya kapag buwan ng Ramadan. Kaya napakaganda. Kaya yung buwan ng Ramadan napakaganda niyan, huwag natin palalampasin. Kaya nga kita nyo yung mga Muslim, kaya tuwan-tuwa sila pagka buwan ng Ramadan, kasi yung kasi lang ang pagkakataon nakuha muli kasing nananariwa sa ating yung mga yung mga salita ng Diyos, kasi ang masyado tayong naaakit sa, lalo na ngayon maraming mga mga pagkakabala. Ito na lang sa cellphone, naroon na lahat ng mga mga tagang pampalipas oras. Tapos yung ang buhay pati sa ngayon, ito mo sa mahal ng mga bilihin, nagmahalan pamula nung nagkaroon ng coronavirus. Ngayon siyempre ang ating isip, wala talagang sa makabundong bagay lang sa kasi laging pera ang ating kailangan. Siyempre ang ating asawa ay hingi, mga anak natin. Kaya siyempre lang ating utak laging nakatuon sa pangmundo, kasi yan ang natin wala kasi krisis ang buhay. Kaya ngayon itong buwan na Ramadan, itong napakaganda. Kaya pala ito lagi ang mga Muslim tuwan-tuwa kapag Ramadan na. Kasi ulit yung kumbaga sa nananariwa uli. Kasi syempre tanda natin, tayo saan naman tayo babalik, di pagka tayo namatay, ay tayo haharap sa Diyos.
Oh. Kaya magaling yung yung pagharap natin. May marami tayong mga baon. Dahil kasi ang itatanong lang naman sa atin ang hahanapin sa atin naman ng Diyos yung ating mga nagawang mabuti sa ating kapwa at nagawa nating mabuti sa Diyos. Ay itong lahat na mga kawang ito, yung mga problema natin yan, ating mga pinagtutunan, yung kung ano-ano mga kayamanan, o kaya ano-arian, mga properties na mga gusto natin, mga pangarap natin, wala yan. Hindi yan kundi ang pagdating natin sa kabilang buhay, pagharap natin sa Diyos, ang hahanapin lang ng Diyos sa atin, yung ating nagawang mabuti sa ating kapwa, nagawang mabuti sa Diyos, at saka yung ating nagawang masama. Kaya napakahalaga nitong itong Ramadan, dahil ito'y dubli-dubli ang katimpala. Kaya dito ngayon, maraming salamat nga pala sa mga sa mga nanonood. Sa nga pala hanggang sa muli. O sige.